Ang mga maligno ay may kapangyarihang magbago ng anyo at magsabog ng lagim. Subalit, lahat kaya ng lamang lupa, kakilakilabot ang anyo at nagsasabog ng lagim. Narito ang unang bahagi ng makapangalihis ang balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang mga maligno sa dilim. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Nasaan si Roma? Kailangan matagpuan ang kalahin natin yun. Saliksikin ang kasunod-sunukan ng kaharian natin mga maligno. Hanapin si Roma! Diyos ko. Lolo Edong, Ay, ano po yung nabasag dito sa kusina? ang baso, Floro. Nabitiwan ko kaya bumagsak sa sahig. Kasi biglang kuminot ang ulo ko Ha? Napaano po kayo? Hindi ko alam po. Ngayon lang nangyari sa akin ito. Baka nauntog po kayo. Hindi. Ang natatandaan ko, nang mapadungaw ako kanina sa bintana, biglang kumirot ang ulo ko. Ang sakit Aray ko. Lolo, hirap na hirap po kayo. Napakasakit ng ulo ko, Apo. Mamamatay yata ako sa sobrang kirot. Lolo! Tay! Tay! Mamaya na po kayo magsabog ng panggatong! Tina, bakit ka umahakos? Pinapatawag po kayo ni Kuya Floro. Bakit daw? Kasi po si Lolo Edong, May masamang nangyari ba sa lolo mo? nasa kwarto po siya at namimilipit po sa sakit ng ulo. Ha? Ito ay, dalhin po natin sa ospital si Lolo. Patignan muna natin siya sa albularya. Ho? May kilala akong mahusay na albularya doon sa kabilang barangay. Susunduin ko para magamot ang lolo mo. Napakasakit ng ulo ko. Hindi ko matik. Nanawareng, bakit ko kayo napapailing? Doro, Napakasakit. matapos kong pulsuhan ang itay mo, napag-alaman kong wala siyang karamdaman. Bakit po biglang sumakit ang ulo niya? At halos mamilipit po si Lolo Edong sa sakit. Tina, Floro, ang lolo niyo'y pinahihirapan ng isang maligno. Maligno po. Isang makapangyarihang lamang lupa. Hindi ko naman tisa. Nanawareng, gaano ho siya kakapangyarihan? Lubhang makapangyarihan, Doro. Ho? Nagsagawa na ako ng ritual at orasyon upang mapalitaw ang kanyang anyo sa palawit ng aking medalyon. Ngunit nabigo ako. Hindi po ba magagamot si Lolo Edong? Sisikapin ko pa rin matulungan siya, Floro. Ipapatong ko ang isang kamay ko sa kanyang ulo at uusal ako ng orasyon. Kung makakayanan ng karunungan ko, mapapawi ang pananakit ng kanyang ulo. Ngunit kung hindi, Kung hindi po, ano po, Nanaoreng? malamang
na ako ang pagbuntong na ng galit at kapangyarihan ng maligno. Diyos ko. Oh, bato. Ayan na. Kumikirot. Oh, bato. Ay, naku, napakasakit. Hindi ko na matiis. Kalong kumikirot ang ulo ko. Mabagyan sa uwa. Tanda ko rin. Napapano ho kayo? Hindi kaya. Higitan ng karunungan ko. Kapangyarihan ng maligno. Ako ang pinagbuntutan ng galit at kapangyarihan ng laman lupa. Bigla ko meron sa tiyan ko. Tanda ko rin. Parang inaalo ko yung mga pinto ko. Tanda ko rin. Bakit ka napaiyak, Tina? Itay, umalis na po yung albularyang sinundon ninyo. Nang hindi nagamot po si Lolo Edong. Kaya awang-awa po ako kay Lolo. Hanggang ngayon po, namamalipit pa rin siya sa sakit ng ulo sa kanyang kwarto. Oo nga po. Naawa rin ako sa lolo niyo, Flor. Tina, Natatandaan ko po, Itay. Mula nang mamatay si Inay, noong mga bata pa kami ni Tina, si Lolo Edong na po ang nag-alaga sa aming magkapatid. Oo nga po. At kapag may sakit po kami ni Tina, hindi po siya pumapayag na hindi maipagamot agad. Ayaw niya po kasing magtagal ang sakit namin ng kapatid ko. alam ko yan, anak. Ngayon po si Lolo Edong ang nangangailangan ng pag-aalaga. Ito ay ipagamot po natin siya sa ospital. Tina, hindi natin maaaring ipang-ospital ang lolo mo. Po? Bakit po, Itay? Ang alam ko, ang sino mang nagkasakit sa kagagawa ng laman lupa, kapag ipinadoktor, ay lalong maglulubha. Ano pong gagawin natin, Itay? Opo nga po. Panonoorin na lang po ba natin naghihirap si Lolo Edong? Hihintayin na lang po ba nating mamatay si Lolo? O pare, may dumarating na bagong mukha dito sa ating baryo. Ha? Palinga-linga pa siya eh. Teka, paglaruan natin. Hoy, mga tambay! Pinayagan ko kayong mag-inuman sa harap ng tindahan ko. Pero huwag kayong gagawa dito ng gulo, ha? Katuwa lang to, Ray. Miss! Miss! Ha? Ako? Oh, ikaw nga, miss. Bakit? Liga rito. Makiumpo ka sa amin. Nakapagkwentuhan ka. Inuman tayo. Hindi, ayoko. Kahit hindi ka umiinom, makipagkwentuhan ka lang sa amin. Liga. Hindi. Huwag mo akong hiyain, ha? Halika na yan. Aray ko! Bitiwan mo ang braso Ay, ko! mga tambay! Ano ba yan? Bitiwan mo ako! Huwag niyong bastusin yung babae na hindi taga rito. Hayaan mo lang Alam niyo naman. Hayaan mo lang kami, Ray. Iniiya ako ng chicks na ito eh. Kaya siyang iiyain ko. Aray ko! Ano ba? Wag! Dayo lang ako sa lugar na to. Kumatok na ako sa pinto nyo kasi pagdaan ko, narinig ko merong dumadaing sa loob ng inyong bahay. Ang tatang kong dumadaing dahil may sakit siya. Baka makatulong ako sa kanya. Sino ka ba? Tawagin mo na lang ako. Dalia. Albularya ka ba? Hindi. Pero susubukin ko magpagaling ng may sakit sa bahay na ito. Laman lupa raw ang nagpapahirap sa tatang ko. Hindi ako natatakot sa laman lupa. Labis ako magpapasalamat sa iyo kung
matutulungan mo ang tatang ko. Pero baka sa gagawin mong pagkamot sa kanya, pati ikaw ay pahirapan o patayin ng maligno. Bastos ka! Bakit mo ko niyakap at kinalikan, ha? Ano ko yun? Ay, pare! Di kasi ng babae yan! Oo, di kasi niyang nakaikwento mo! Ano? Suntok lang! Isang suntok lang sa'yo, di ka na makagulapan! Ay, simot na tayo! Pare! Ba't siya? Huwag ako iwan! Hintayin niyo ako! Kanig ko! Miss, sino ka? Tawagin mo na lang akong Amy. Ako naman si Ray. Pinahanga mo ako Natakot sa'yo yung mga barumbadong standby. Saan ka nga pala nakatira? Wala pa akong makitang titirahan ko eh. Naghahanap ka ba ng matitirahan? Oo. Matutulungan mo ba ako? Ay, ang ulo ko, napakasakit. Dahlia, gagamutin mo na ba ang lolo ko? Aray ko. Magpapakulong ba ako ng tubig? Hindi na. Ay, Ipapatong ko lang ang isang kamay ko sa ulo ng may sakit. ay, naku, lalong kumikirot ang ulo ko. Napakasakit. Ay, naku. Lamang lupa nga ang nagpapahirap sa kanya. Dahlia, bakit parang nahihirapan ka? Mang Doro, nararamdaman ko. Pumapasok sa katawan ko ang bagsik ng kapangyarihan ng laman lupa. Kumikirot ang aking mga kamay at gumagapang ang kirot sa buo kong katawan. Itay! Nangingisay po yata siya! Ay! Bumagsak siya sa sahig! Hindi na po siya kumikilos. Itay, patay na po yata si Dahlia. Pinatay siya ng maligno! Itay, Huwag kang matakot, Flora. Itay, namatay po ang babaeng gustong tumulong kay Lolo Edong. Hindi, Tina. Buhay pa siya. Oh? Ayan o, bumabangon. Wala na kayong dapat ikabahala. Hindi ako napatay ng kapangyarihan ng laman lupa. At nagamot ko na ang may sakit. hindi na nga dumadaing si Lolo Edong. Hindi na kumikirot ang ulo ko. Salamat. Magaling ka na, Tatang. Lolo, utang po natin ang inyong paggaling kay Dahlia. Maraming salamat sa iyo, ha? Wala pong anuman. Paano kaya namin masusuklian ang tulong na nagawa mo sa tatang ko? Hindi ko pinababayaran ang nagawa kong pagtulong. Pero, wala akong matitirahan sa pook na ito. Yun. Itay, may kubo po sa kaingin. Dahlia, payag ka bang tumira sa kubo? Mang Doro, kahit saan pwede akong tumira. Ay, ganun ba? Sayang, Amy, nahuli ka ng dating. Wala kayong may tutulong sa akin? Bago ka dumating, may pinatira na ako sa kubo sa aming kaingin. Lumapit ho ako at nakipagkilala sa inyo. Kasi kayong itinuro sa akin ni Rem na maaari daw makatulong sa akin upang magkaroon ako ng tirahan sa lugar na ito. Alam kasi ng ibang kababaryo ko na dating walang nakatira sa kubo ko sa kaingin. Pero meron na ho ngayon? Oo. Kanina ko lamang pinatira doon si Dahlia. Salamat na lamang ho kung ganon. Magpapaalam na ako. Itay, hindi po ba maaaring gawing kwarto ang silong ng ating bahay? Para matirahan niya. Dating kulungan ng mga manok ang silong natin, Kuya Floro. Tina, pwede gawing kwarto yun. Pwede na ho ako doon. Pansamantala lang naman ako makikitira sa lugar na ito. Sige, ikaw ang bahala, Amy. Kaibigan ko kasi si Ray. Kaya hindi namin mapahindiin ng Itay. Nung
i-recommenda ka niya dito sa amin. Salamat sa inyo. Umasa kayong hindi ninyo pagsisisihan ang pagtulong ninyo sa akin. Itay, mabuti po tinulungan natin si Amy. Bakit, Floro? Nakausap ko po si Ray kanina sa kanyang tindahan. Oh, At tiniyak niya pong mabuting tao at matapang ang pinalapit niya sa atin. paano naman natiyak ni Ray na mabuting tao at matapang si Jaime? Binastos daw po si Amy ng mga standby. Pero napatakbo niya ang mga yun. Ang mabuti pa matulog na tayo, Floro. Oo nga po, gabi na po pala. Yeah. May iwan na kita rito sa kwarto mo. Sige po. Nalibang kami ni Itay sa pagkukwentuhan. Saan kaya nagpunta si Amy? Gabi na, hindi pa siya umuwi sa silong. Ha? Tina! Tina, bakit? May nagigising ako sa bintana ng kwarto mo! Ha? Ano itong nasa labas ng bintana? Nagpakita mo sa dahil umahanga ako sa iyong nakisita. Maligno! Kakilakilabot ang anyo niya! Maligno! Maligno! Itay, Huwag kang matakot, Floro. kitang-kita po namin ni Tina. Kaya napatakbo po ako palabas dito sa sala. May maligno po sa labas ng bahay natin. Malamang. Iyon ang malignong nagpahirap sa lolo Edong mo. Itay, saan po kayo pupunta? Dito sa kusina. Narito ang gulok. Itay, anuhin niyo po yung itak. Haharapin kong maligno. Maligno! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Maligno! Mang Doro? No! Amy, mabuti dumating ka na. Bakit po kayo sumisigaw? Dito sa labas ng bahay? May maligno raw nagpakita kay Floro. Maligno? Oo. Kaya hinahanap ko. Ang malignong nagpakita sa anak ko ang malamang. Siya rin nagpahirap sa tatang ko. Kaya magtutuos kami. Mang Doro, delikado ho na makasagupan ninyo ang maligno. Tutulungan ko kayong makita siya. Hindi ako tatakot. Makita ko lamang ang malignong yon. Papatayin ko siya. Malakas ang kutob ko. Nagpakitang maligno kay Floro. Dahil ang anak ko naman ang balak pahirapan ng malignong yon. May kumakaluskos sa likod ng puno sa di kalayuan. Malamang naroon ang maligno. Hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataong gamitin ng kanyang kapangyarihan laban sa aming pamilya. Sisilipin ko na sa likod ng puno. Narito nga sa likod ng puno ang maligno. Matandang lalaki. Maligno! Tatantarin ko ng taga ang katawan mo! Maligno? Maligno, Norman. May maligno sa barangay natin. Kaya napasugod ako dito sa presinto. Pinagtataga ko siya. Pero hindi man lamang siya nagalusan. Mandoro, hindi kaya nakainom lang kayo kaya ganyan? Kilala mo ko, Norman. Matagal tayong naging magkapit-bahay bago ka naging pulis. Alam mong hindi ako umiinom ng alak. Paano ho kami maniniwala ni Sarge na may nakalabang kayo maligno? Hindi man lang kayo na ano? Magkakaalam ko ho makapangyarihan ng maligno.
nang hindi nga tablan ng taga ko ang malignong yun, tinakasan ko siya, P.O.T. Perez, para humingi ako ng tulong sa iyo mga pulis. Tutulungan namin kayo ng mga kasama ko, Mandoro. Magmadali tayo, Norman. Baka si Floro ang pagbaligan ng malignong yon matapos ko siyang pagtangkaang patayin. Baka patayin ang anak ko ng maligno. Totoo ang sumbong mo, Mandoro. Ayun ang maligno. Malapit sa aming bahay, Norman. Kami naman ang mga kasama ko ang bahala sa kanya. Perez, Yes. ihanda natin ang ating mga sandata. Okay, Sarge. Huwag kang kikilos, maligno! Kayang buksain ng inyong sandata. Mamamatay kayo. Bago mo magamit ang iyong kapangyarihan laban sa amin, tatadtarin ka namin ng mga bala! Mamamatay ka, maligno! Naubusan ako ng bala, Sarge. Oga, Hindi niyo mapapatay ng inyong sandata. Perez, hindi tinatabla ng bala ang maligno. Hindi natin siya kayang patayin, Sarge. Tumakas na tayo bago niya tayo mapatay. Hintayin mo ako, Perez! Hindi mo ko matatakasan. Halika! Bitiwan mo ko, maligno! Tama ang nagpos sa pagkakahawak ko. Ibabaon ko ang mahaba at mapatalas kong mga pangil sa iyong katawan. Bitiwan mo ko! Wawakwakin ko ang dibdib mo. Lalamunin ko ang lamang loob mo. Bitiwan mo siya, maligno! Bitiwan mo siya! No! Ang manakas na sumunggab sa akin. Bitiwan mo ko. Hindi kita bibitiwan, maligno! Ibabalibag kita sa malaking buto! Oh, bakit ka pumapalakpak, Ray? Sa sobrang paghanga sa'yo, Amy. Paghanga? Huminto dito sa tindahan ko kanina ang mga ilang pulis. At nagmerienda. Silang nagkwento sa akin na walang takot mo raw na nilabanan yung maligno. Ah, yun ba? Binalibag mo raw sa malaking bato ang maligno kaya siya ang nadisgrasya. Hindi ang mga pulis. Magmimerienda rin sana ako kaya lumapit ako dito sa tindahan. Bibigyan na lang kita, Amy. Ha? Libre pa. Basta kapag sinilakay rin ako ng maligno, ipagtanggol mo rin ako. Kakaiba ang lakas ng babaeng nakasagupa ko. Kaya pinakasan ko siya. Hindi sa karaniwang tao. May taglay siyang kapangyarihan. Ano man ang kapangyarihang taglay ng babae noon, magpapayot siya sa ginawa niyang pagkalaban sa akin. Sa susunod namin paghaharap, hindi ko na siya tatakasan. Wawakwakin ko ang kanyang katawan. Lalamunin ko ang kanyang mga lamang loob. Papatayin ko siya. Ano? May maligno na nakasagupa ang mga pulis, Mang Doro? Oo, Dahlia. Kaya pinuntahan kita dito sa kaingin. Bakit natitigilan ka? Wala akong kalaban-laban ng tao sa maligno. Ganun nga nangyari. Hindi napatay ng mga pulis ang maligno. Wala akong armas ng taong makakapatay sa kanila. Pero
Hindi ka napatay ng kampo ng dilim, Dahlia. Teka muna. Bakit napunta sa akin ang usapan? Nagabot mo ang tatang ko nang hindi ka na sa bagsik ng kapangyarihan ng maligno. Nagkataon lang ho na may alam akong pangontra sa maligno. At may alam kang paraan kung paano mapapatay ang maligno, hindi ba? Mang Doro, Sabihin mo sa akin, Dahlia. At handa kong itaya ang buhay ko. Huwag lamang makapagsabog ng lagim dito sa lugar namin ang maligno. Floro, swerte ng pamilya nyo Napatira sa silong ng bahay nyo si Amy. Ha? Bakit mo naman nasabing swerte kami, Ray? May tagapagtanggol na ang inyong pamilya. Sa tao man o sa maligno na magtatangka ng masama sa inyo. Panayata ang puri mo kay Amy, ha? Hindi ko lang siya pupurihin. Ito, Oh, anong laman ng supot na yan? soft drinks at saka sandwich. Para kay Amy. Loro, pagkibigay mo na lang sa kanya pag uwi mo, May binili na ako sa iyong merienda. Bibigyan ko na lang si Amy. Ikaw talaga, iba yung galing sa akin. Kung bahala. Oy, Floro. Ngayon pa lang tatapatin na kita. Tungkol saan? May gusto ako kay Amy. Ano ho? Lolo Edong? Maaaring magkaroon ng simpatya sa akin ng mga binata sa baryong ito? Ay, hindi malayong mangyari yon, Amy. Bakit naman ho magkakaroon ng simpatya sa akin ng mga binata rito? Ay, kasi mabait ka, malakas, at walang kinatatakutan. Hindi lamang ho ako ang may ganoong mga katangian. Amy, kaya kinausap kita ng sarilindan. Paano kung magkaroon ng simpatya sa iyo ang apo kong si Floro? Ay, naku. Bakit ka napailing? Lolo Edong, kahit ho sinong taga rito ang magkaroon ng simpatya sa akin, hindi ko maaaring pansinin. Bakit? May asawa ka na ba? Wala pa ho. Pero wala kang balak mag-asawa sa isang probinsyano, ganun ba? wag na ho natin pag-usapan ng bagay na yan. Kasi... Basta ang titiyakin ko ho sa inyo, hanggat narito ako sa bahay ninyo, handa akong ipagtanggol ang sino man sa inyo laban sa maligno. Kahit pamalagay sa panganib ang buhay ko. Kanina pa ako magatang dilim. At kanina pa ako naglalakad. Pabalik-balik sa bahay ni Mang Doro. Pero hindi ko makita ang aking hinahanap. May naisip akong paraan para madali ko matagpuan ang hinahanap ko. Para siya na mismong lumapit sa akin. Magkukubli ako sa likod ng malaking bato. At dito sa walang taong makakakita sa akin. Dito ako magbabago ng anyo. Nakita ko si Amy. Nagpalinga-linga. Pagkatapos, nagkubli sa likod ng malaking bato sa di kalayuan. Na parang may itinatago siyang misteryo. Hindi ko nagigising sina Itay, Tina at Lolo Edong. Ako na lang ang tutuklas sa kung anong misteryo ang itinatago ni Amy. Kung bakit siya may pambihirang tapang at lakas. Sisilipin ko kung anong ginagawa niya sa likod ng malaking bato. Si Amy. Umuungol siya habang nakakubli. Ano itong nasasaksihan ko? Unti-unti nagbabago ang anyo ni Amy. Diyos ko! Naging kakilakilabot ang anyo ni Amy. Naging maligno siya. Maligno!
Nadulas ako! Si Floro, malamang nakita niya akong nagbagong anyo. Kaya napatakbo siya, natumba at nawala ng malay dito sa labas ng kanilang bahay. Lumabas ng bahay si Mandoro. Hindi niya ako dapat makita. Kailangan makalayo ako rito. Ay, salamat. Unti-unti na kumikilos ang apo ko. Nagkakamalay na siya. Floro. Aba, may kumakatok. Baka nagbalik na si Doro matapos siya magpunta sa kaingin kanina nang matagpuan niyang walang malay ang anak niya para humingi siya ng tulong kay Dahlia. Ay, tama-tama. Matutuwa si Doro kapag nalaman niyang nagkakamalay na ang kanyang anak. Dor, aba, walang tao dito sa labas ng bahay. Sino yung kumatok dito kanina? Oh, anong bibilhin mo? Wala, Ray. Naparito lang ako sa tindahan mo para ipalam sa'yo ang tungkol kay Amy. Huwag mo sabihin may asawa na siya o nobyo. Diyan, hindi ako maniniwala sa'yo. Ray, kagabi, nakita kong unti-unti nagbago ang anyo ni Amy. Nagbago ang kanyang anyo? Oo, nag-iisa siyang maligno. Sinungalingan. Totoong sinasabi ko. Floro, huwag mong sirahan sa akin si Amy. Hindi ko siya sinisiraan. Alam mong kursunada ko siya. At gusto mong mawala ang simpatya ko sa kanya. Kaya kung anong kasinungalingan ang iniimbento mo laban sa kanya. Hindi, Ray. Nagkakamali ka. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ang pakunwaring pagmamalasakit mo. Maniwala ka sa akin. Hindi mo ako malilinlang. Bakit naman kita lilinlangin? Sinisiraan mo siya sa akin. Dahil may pagtingin ka rin sa kanya. At gusto mo siyang maagaw sa akin. Ray, hindi totoo yan. Floro, umalis ka na. Ray! Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala na si Amy ay isang maligno. Hindi ka panipaniwala, Floro. Pero totoo, Dahlia. Kaya pinuntahan kita rito sa kaingin para makausap ka. Nagiging maligno si Amy? Oo. Ako mismo ang nakakita sa unti-unting pagbabago ng kanyang anyo. Nagtapat ako sa'yo para makapag-ingat ka sa kanya. Ngayong malaman ko si Amy nagiging maligno, alam ko na ang dapat kong gawin. Anong gagawin mo, Dahlia? Dapat mamatay si Amy. Norman, kailangan ko ang tulong ng mga pulis. Kaya ako naparito dito sa presinto. Dahlia, hindi kaya nagkamali ka na nilapitan? Malaki ang may tutulong nyo para mapatay ang maligno. Pero nabigo na kaming mapatay ang maligno. Nabalitaan ko nga. At maaaring gantihan kami ng maligno. Malamang. Kaya nga kayong may pinakamalaking pagkakataon para mapatay siya. Hindi ka namin maintindihan. Sabi ko nga sa'yo, nalantad ng si Amy ang nagiging maligno. Malamang, nararamdaman niyang may kakayahan akong lumaban sa kanya. Kaya mangingilag siya sa akin at iiwasan ako. Lalo sa anyo niyang maligno. Pero sa inyo, malamang magpakita siya sa anyong tao para paghigantihan kayo sa tangka niyong pagpatay sa kanya. Kapag nagkita kami ng maligno, kahit sa kanyang anyong tao, nanganganib ang buhay namin. Hindi. At bakit hindi? Tuturuan ko kayo ng dapat niyong gawin para mapatay ang maligno. Ha? Bakit walang tao rito sa labas ng bahay? Ay, Ray. Ako yung
kanina. Amy? Nagkubli lang ako dahil baka kapamilya mo magbukas ng pinto. Huwag ka matakot sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam kong maaari may nakarating na sa'yong balita laban sa akin. At hindi ako naniniwala sa sinabi sa akin ni Floro na ikaw raw ay nagbabago ng anyo at nagiging isang maligno. Totoo yun, Ray. Totoong isa kang maligno? Oo. Pero hindi ako masamang maligno. Hindi ako namiminsala at pumapatay ng tao. Naniniwala ako sa'yo. Salamat, Ray. Nagtapat ako sa'yo dahil alam kong matutulungan mo ko upang malantad ang mapaminsalang maligno. Ang ibig mong sabihin, may iba pang maligno bukod sa'yo? Mayroon, Ray. Isa siyang kalahi ko na nakagawa ng malaking pagkakasala sa aming kaharian sa ilalim ng lupa. Sa dilim. Ha? Isa naming kalahi ang pinatay niya. Kaya tumakas siya at nagtago dito sa ibabaw ng lupa upang makaiwas sa kaparusahan sa aming daigdig at upang magsabog rin ng lagim sa mga tao. Perez, nasunod na natin ang itinuro sa atin ni Dahlia. Oo nga, Sarge. Nakakuha na tayo sa simbahan ng mabisang panlaban sa maligno. Hahantingin na natin ngayon ang kampo ng dilim. Ngayong may mabisang panlaban na tayo sa kanya, mapapatay na natin ang maligno. Ang sama! Maging maingat tayo sa pagroronda. Maging ang mga pulis daw ay nahirapang mahulit mapatay ng malignong gumagala dito sa ating barangay. Panasin natin ang ating mga mata. Mga kasama! Biglang may pumarang sa tahanan natin! Hindi ko mapapatay. Kayo ang papatayin ko. Doon, Perez. Sa gawing yun nagmumula ang narinig natin sigawan. Malamang, nagsasabog ng lagim doon na maligno, Sarge. Na walang iba kundi si Amy. Si Amy? Maaari bang makisakay? Saan ka pupunta? Doon sa lugar na tila pinangyayarihan ng kaguluhan at malamang kinaroroonan ng maligno. Hindi mo kami maloloko, Amy! Alam na namin isa kang maligno na nagpapanggap na tao! Hindi, nagkakamali kayo. Hindi mo kami mapaglalalangan. Ano yung hawak nyo? Papel na kinasusulatan ng benditadong orasyon! Benditadong orasyon? Oo, pakinggan mo. Satura! Agung! Hindi mo dapat pinasan ng benditadong orasyon. Bakit hindi, Amy? Maliwanag ang sinabi sa amin ni Dahlia. Magsasabog ng lagim si Amy kapag nagbalik siya sa anyong maligno. Maraming tao ang mapapatay niya. Kaya dapat siyang mamatay sa pamamagitan ng benditadong orasyon. Sinunod ko lamang ang itinuro niya sa akin. Hindi kayo dapat naniwala sa dalyang yun. Siya naglantad sa amin ng pagkamaligno mo. At ng kahinaan mo. Inamin ko. Isa nga ako maligno. Kaya dapat kang mamatay. Upang hindi ka makapagsabog ng lagim. Wala akong balak magsabog ng lagim dito sa ibabaw ng lupa.
Binilin lang kayo ni Dahlia. Anong nililang niya kami? Hindi niyo ako mapapatay sa pamamagitan ng benditadong orasyon. Anong hindi ka mamamatay? Nang mabasa namin ang benditadong orasyon, namilipit ka sa sakit. Nangisay ka. Oo, nasaktan ako ng hina. Pero hindi ako mamamatay. Ilang saglit nang magbabalik din ang lakas ko. Walang karaniwang tao ang maaaring pumatay ng maligno. Wala! Tatang, Ay, alis muna ako. saan ka pupunta, Doro? Tutulong ako sa mga pulis at sa mga barangay tanod upang madaling matagpuan at mapatay ang maligno. Itay, natatakot po kami ni na Kuya Floro at Lolo Edong. Tina, dito lang kayo sa bahay. Baka mapahama ka, Doro. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko, tatang. Isarado niyo ang mga pinto at bintana sa pag-alis ko. Itay, wag na po kaya kayong umalis. Hindi maaari, Floro. Kailangan kong kumilos para mapatay ang maligno. Sige, aalis na ako. Doro, baka mapatay ka ng maligno. Doro! Hindi ako mamamatay sa benditadong orasyon. Nakakagapa nga siya papalayo. Mamaya lang, manunumbalik ang aking lakas. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na muling lumakas, Amy! Dahlia, mabuti dumating ka. Ikaw, si Dahlia. Ako nga, Amy? Dahlia, nangihina sa Amy. Nabasahan namin ang benditadong orasyon. Palatandaan na isa nga siyang maligno. Pero, hindi siya namatay. Talagang hindi mo mapapatay ang isang maligno. Pero bakit sabi mo? Nagsinungaling ako sa inyo para maging pain ko kayo laban sa Amy ito. Ginawa mo lamang kami pain. Alam kong makakainkwentro niyo si Amy at mababasahan niyo siya ng orasyon. Bagay na hindi ko magagawa. Takot ka rin sa benditadong orasyon, Dahlia. Dahil isa ka rin maligno. Tama ka, Amy. Dahlia? Totoo ang sinabi ni Amy. Magkalahi kami. Katulad niya, isa rin akong maligno. Isang maligno! Unti-unti nagbabago ang anyo ni Dahlia. Sarge! Nag-iisa maligno si Dahlia! Masasamba at matatagpuan ko rin ang malignong si Amy. Doro! Ha? Mga pulis. Mabuti nakita namin kayo, Mang Doro. Bakit? Kasi, kailangang malaman yung totoo kina Amy at Dahlia. Alam ko nang si Amy ay isang maligno na nagbalat kayong tao. Maligno rin mo si Dahlia? Pati si Dahlia? Pareho silang walang kamatayan. Tiniyak nila sa amin na walang tao makakapatay sa isang maligno. Anong mabuti natin gawin, Norman? Isa lamang ang dapat natin gawin para makaiwas sa tiyak na kamatayan sa mga pangil ng mga maligno.
Paano? Lagi ho tayo magdala ng benditadong orasyon. Benditadong orasyon? Oo, Tatang. Yun daw ang mabisang pangontra sa mga maligno. Nabigyan ka mo ng mga pulis ng benditadong orasyon galing sa simbahan? Oo. Kaya nga ho nagpahatid na ako pa uwi dito sa ating bahay. Tiniyak ko lang na ligtas kayo bago ako lumakad. Teka muna, saan ka na naman pupunta, Doro? Tatang, hahanapin ko ang maligno bago sila makapagsabog ng lagim sa mga tao. Katapusan mo na, Amy. Rumba, hindi ako papayag na magtagumpay ang kasamaan mo sa ating daigdig sa dilim. At kahit dito, sa mundo ng mga tao. Wala kang magagawa upang hadlangan ako dahil mamamatay ka na. Hindi ako papayag na mapatay mo. Paano ka makakaiwas sa iyong kamatayan? Nangihina ka dahil sa benditadong orasyon na narinig mo. Kaya hindi mo magamit ang iyong kapangyarihan. Hindi ka makapagbago ng anyo para magbalik ka sa tunay mong anyo bilang isang maligno. Rumba, pananagutan mo ang kasamaang ginawa mo sa ating daigdig at dito sa ibabaw ng lupa. Paano mangyayari yun? Sinundan kita dito sa mundo ng mga tao dahil ako ang naatasan ng ating mga kalahi na maghanap at humuli sa'yo upang ibalik ka sa ating daigdig at parusahan sa mga nagawa mong kasalanan. Hangal, hindi ko na patatagalin ang iyong buhay. Walang tao na makapapatay sa'yo. Ngunit isa kong maligno na tatapos sa buhay mo. Ibabaon ko ang aking mga pangil sa iyong katawan. Lalamunin ko ang iyong lamang loob. Papatayin na kita! Halika! Hindi! Mamatay ka na, Amy! Hindi mo maibabaon sa aking katawan ng iyong mga pangil. Hindi mo ako mapapatay. Wala kang magagawa laban sa lakas ko. Naka. Sayaw sa gusto mo, mapapatay kita. Tusok ka, Rumba! Ginagamit ko lamang ang aking ulo. Nang tumakas ako sa ating daigdig sa dilim, nagbalat kayo ang tao at nilansi ko ang mga tagalupa. Kaya ako malayang nakapangyarihan sa kanilang daigdig. Nilansi mo lamang pala kami, maligno! Mang Doro, Ginamit mo pala ang iyong kapangyarihan upang pahirapan ang aking tatang. At nagkunwa kang ginamos siya upang magtiwala kami sa iyo. At malaya kang makapagsabog ng lagim dito sa lupa. marami ka nang nalalaman laban sa akin, Mang Doro. Kaya pagkatapos kong patayin ang kalahi kong ito na nagbalat kayong tao, ikaw naman ang susunod kong papatayin. Hindi mo ako mapapatay, maligno! Dahil babasahan kita ng benditadong orasyon. Sa tuna Kesum! Nangihina ako. Pareho na lamang tayong hinang-hina. Rumba, hindi mo na ako mapapatay ngayon. At hindi ka na makakatakas
takas sa akin! May babalik na kita sa ating daigdig sa dilim. Magagampanan ko na ang tungkuling iniatas sa akin ng ating mga kalahi. Amy, isa kang mabuting maligno. Isa akong tagapangalaga ng kapayapaan sa aming daigdig. Mang Noro at si Rumba, ang kalahi kong nag-anyong tao at nakilala niyo sa pangalan Dahlia. Marami siyang mabigat na magkakasala sa aming daigdig at sa inyong mundo na kanyang pagbabayaran. Ayokong magbalik sa dilim. Ayokong maparusa. Hindi ka na makakawala sa akin, Rumba! Hindi ka na makakatakas! Sayo at sa gusto mo, babalik tayo sa ilalim ng lupa! Sa daigdig ng dilim! Ano ho, Mang Doro? Naglaho si Amy? Naglaho, Ray, kasama ang isa pang maligno. Ako na nagsabi sa iyo ng bagay na yan para maniwala ka. Dalawang maligno po pala ang nagpanggap na tao dito sa barangay natin. Oo. Ang isa ay ang masamang maligno na kanyang tao. Nagpakilalang Dahlia. At ang ikalawa, isang mabuting maligno na naganyong tao rin at nagpakilalang si Amy. Kung may kapangyarihan ho silang maglaho, malamang may kapangyarihan din ho silang muling mong lumitaw. Hindi na sila babalik dito sa ibabaw ng lupa. Ayon sa malignong nag-anyong tao na si Amy. Matapos kong magampanan ng tungkuling iniatas sa akin sa dilim, ang mahuli kong kalahi namin makasalanan at maibalik sa aming daigdig upang parusahan. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang sarhan ng tuluyan ang lagusan na nagdudugtong sa mundo ng mga tao at sa daigdig ng mga maligno, upang wala nang katulad namin ang makatuntong sa ibabaw ng lupa. Kaya wala na tayong dapat katakutan, Ray. Tapos na ang lagim na hatid ng mga maligno sa dilim. Maging sa mga lamang lupang kakilakilabot ang kaanyuan. Mayroong ding marunong magpahalaga sa kabutihan at katarungan. At ginagamit lamang ang bagsik ng kanilang kapangyarihan laban sa kasamaan. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang mga maligno sa dilim. Sa isa na naman, gabi na lagi.